Muling nagbalik kay Ivana ang alaala ng kahapon na pilit niyang kinakalimutan. Marahang bumangon si Ivana, pagkuway binalot niya ang katawan ng puting kumot. Nang sulyapan niya si Marty na mahimbing na natutulog at ang totoo ay wala itong kaalam-alam sa mga nangyari, tila kinurot ang kanyang puso. Gayunpaman, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maya-maya ay humagod ang kanyang paningin sa gwapong mukha nito. At least, alam ko nang pakiramdam ng mayakap mo, mahalikan at maangkin. Lumayo ka man, hindi mo man maalala ang gabing ito, may iwan kang alaala sa akin. Maingat na umalis sa kama si Ivana. Matapos ibihis ang kasuotan ay isang huling sulyap ang ginawa niya kay Martin. Goodbye, Martin. Saka siya tuluyang lumabas sa silid na yon. Tila nagising sa malalim na pagbabalik tanaw si Ivana sa malakas na tili ng kanyang anak at sa labusaw ng tubig sa swimming pool. Ang galing-galing mo, Tito Martin! O ikaw naman! Inihilamos ni Martin ang isang kamay sa mukha nito. Napailing si Ivana sa realisasyon ngayon lang yata niya nakitang ganoon kasaya at kasigla ang anak sa piling ng isang bagong kakilala na lalaki. Lukso ng dugo. Hanggang kailan ko to itatago? Aniya sa sarili. Mami! Sigaw ni Lance na ngayon ay nakatingala na pala sa kanya. Halika, langoy tayo! Ang galing mag-swimming ni Tito Martin! Tuturuan pa niya akong mag-dive! Ikaw na lang, anak! Natatarantang sigaw ni Ivana na hindi na nagawang magkubli sa likod ng kortina. Mami, di ba't nag-swimming naman tayo tuwing linggo? Sige na! Siya nga naman, Ivana, join us! Nakangiting wika ni Martin na nakatingala na rin sa kanya. Sige, napipilitang tango niya. God, ano bang ibig sabihin ng mga pangyayaring to? Magkakaroon ba ng katuparan ang mga lihim kong pangarap? Na isang araw mabubuo ang isang pamilyang walang kasing saya. Isang pamilyang buo. May isang ina, isang ama at mga anak. Mami! Sigaw muli ni Lance na makitang palapit na si Ivana. Napalingon naman sa kanya si Martin at nagtama ang mga mata nila. Hi! Umaliwalas ang mukha ng binata. You have a perfect body. Tila hindi napigilang komento nito na mabilis na sumungaw ang kislap ng paghanga sa mga mata. Thanks. Agad naman niyang naiiwas ang paningin dito. Sa ilang saglit ay parang gusto niyang pagsisihan kung bakit two-piece swimsuit na kulay pula sa halip na one-piece bathing suit na lang. Siguro at the back of her mind, gusto rin niyang ipakita kay Martin ang magaganda niyang mga katangian. Come here na, Mami! Dive ka na! Yaya ng anak sa kanya. Sandali, isasampay ko lang tong towel. Nag-almusal ka na ba? Humakbang siya patungo sa bakal na silya. Opo, sinabayan ako ni Tito Martin. Sabay kaming nagising eh. Pinilit akong wag munang umalis at mag-swimming daw kami. Paliwanag naman ni Martin. Dahil wala ng tapis na tuwalya, lantad na lantad ang makinis at maputing katawan ni Ivana. Wala siyang choice kundi mag-dive agad sa tubig sa gitnang bahagi ng pool. Wow! Ang galing din ni mami ko, no? Oo nga, ang galing ng mami mo. Lumungoy din si Martin palapit sa kanya. Natatarantaman, hindi nagawang umiwas ni Ivana sa kinaroroonan. Karera tayo. Tumigil ito sa paglapit ilang dangkal mula sa kanya. Ha? Napatingala siya rito. Iyong pakiramdam na tila kumukulo ang tubig sa bahaging iyon ng swimming pool ay damang-dama niya. Kay init kasi ng singaw ng katawan ng binata. Come on! Walang babalang hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siyang patungo sa pinakadulong bahagi ng pool. Napasigaw naman sa tuwa si Lance habang nagpapalakpak. Come on, langoy tayo. Hamon ito. Pero, oh come on, don't be KJ. Tuwang-tuwa ang anak mo. Akala yata ay nanonood siya ng Olympic Games. Walang nagawa si Ivana kundi pagbigyan ito. Dalawang balik ang ginawa nila sa magkabilang gilid at siyang nanalo. Ang galing ni Mami! Oo nga hiningal nga ako at hindi pa rin ako umabot. Nakangiti na wika ni Martin. Che, irap niya rito. Alam ko yata na nagpatalo ka lang. Aba, hindi Napakamot sa ulo ang binata. Ako pang niloko mo. Tila nakalimot sa sarili si Ivana. Hindi ako naniniwala sa'yo. Naging at home ang pagsasalita niya rito at tila wala na ang kanyang pagkailang. Oh, I miss that. Alin, napatanga siya rito. Yung pagiging mataray mo, ibang-iba ka na kasi ngayon eh. Saka tumiimang titig nito sa mga mata niya.
Ang mabuti pa, aahon na ako. Magluluto ako ng lunch kaya dito ka na mag-lunch. Nasabi niya iyon bago pa siya nakapag-isip kung tama na dagdagan pa niya ang pagiging at home ni Martin sa bahay nila. Aba, that's better! Yehey! Sigaw naman ni Lance. Agad niyang tinalikuran ng mga ito at umahon na siya. Nalulunod ang kanyang puso sa kagalakan dahil sa maganda nilang eksenang iyon. Ma, mukhang masarap ang niluluto niyo ah! Puna ni Sally kay Ivana na pakanta-kanta pa habang ibinubuo sa kasirola ang rekado ng recipe na niluluto niya. Napangiti siya. Oo, favorite ni Martin to. Oh, paano niyo nalaman ang favorite niya? Natigilan ng dalaga. Noong araw kasi ay nakatira siya sa boarding house namin. Kaya alam ko na ang paborito niya ay kare-kare at daing na bangus. Okay po. Napatango naman si Sally. Sally? Ma'am, ang saya-saya ni Lance, no? Ay, oho! Tingin ko ho ay nakakita ng isang ama sa katauhan ni Sir Martin. Bahagyang tumalikod si Ivana upang itago ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Sana laging narito si Sir Martin para laging masaya si Lance at walang tantrums. Muling natigilan si Ivana. Bakit nga ba narito si Martin? Magiging akin ka na ba? Aniya sa sarili. Ma'am? Ha? Baka humapasok kayo, wala kayong suot na gloves sa pagdampot ng takip ng kaserola. Ay, napapahiyang isunuot niya ang glove. Wow, for the first time, ngayon lang ako nakatikim ng lutong bahay. Wika ni Martin habang hinihimas pa ang tiyan. Ganyan kasarap magluto ang mami ko. May pagmamalaki sa tinig ni Lance. Kaya lagi kang kakain dito Tito Martin? Well, kung hindi ba ako makakaabala sa mami mo eh. Saka ito sumulyap kay Ivana. Naku, hindi. Basta tuwing linggo na walang pasok sa opisina. Naiilang na ininom niya ang juice sa kanyang baso. Sinabi mo yan Oo. Muling napasigaw sa tuwa si Lance. Yehey! Tapos pagkakain natin ng lunch, pasyal tayo sa mall Oh God! Doon kinabahan si Ivana. Pagkuway hindi niya maiwasang sulyapan at pag-aralan ng anyo ng anak. Tuwang-tuwa ito. Masayang-masaya sa ideyang kahit isang araw sa loob ng isang linggo, makakasalo nito sa pagkain ng isang lalaki na tila may kakayahang magbigay ng father image sa kanyang anak. Paano kung mabigo siya? Sa wakas ay nabigyan niya ng pangalan ng kinatatakutang naghahari sa kanyang kalooban. Mami, pasyal tayo sa mall pagkakain! Untag ni Lance sa lumilipad niyang diwa. Ha? Naku, nakakahiya kay Tito Martin mo anak. Hindi pa siya umuwi at... It's alright Ivana, pwede naman akong sumaglit sa pad ko para magbihis at babalik agad ako rito. Pero, payag na si Tito Mami! Walang nagawa si Ivana kundi ang mapabuntong hininga. Kay saya ng umaga ng Lunes ni Ivana. Paminsan-minsan ay hindi niya mapigilan ng mapangiti sa tuwing maaalala ang mga nangyari kahapon sa mall habang namamasyal sila ni Martin at Lance. Nasa gitna ang bata habang akay nila ni Martin sa magkabilang kamay. Ang magustuhang laruan ni Lance ay tinuturo at binibili naman ng binata. Magpapabili ito ng ice cream o kaya naman pizza. Sana linggo na uli. Wika niya sa sarili habang pumipirma sa mga papeles na nakatambak sa ibabaw ng kanyang mesa. Magiging masaya na uli ang anak ko. Ngunit napailing si Ivana nang ma-realize na hindi lang yata si Lance ang gustong sumaya, kundi pati ang sarili niya. Ma'am, line 4 po, si Mr. Pablo ho. Pukaw ng tinig ni Kathy mula sa intercom. Okay, I'll take it. Dinampot niya ang line 4. Yes? Miss Sebastian, si Mr. Pablo to. May gusto raw pong kumausap sa inyo. Ha? Sino? Kinabahan siya. Hello, Ivana? Martin? Hi, how are you? I'm fine. Bakit napatawag ka? Well, nagawi lang ako rito sa office ni Mr. Pablo at naisipan kong tawagan ka. Napangiti naman si Ivana at hindi niya maiwasang makaramdam ng lihim na pag-asam sa kanyang puso. Bakit si Mr. Pablo pang pinatawag mo sa akin? Natatawang tanong niya bagamat nagsisimulang gumapang ang kaba sa kanyang puso. Baka kasi hindi mo ko kausapin kung personal ang ilalapit ko sa'yo. But since si Mr. Pablo ang tumawag, iisipin mong may kinalaman sa business ang tawag. Corny mo ha? Napairap si Ivana kahit alam niyang hindi siya nakikita nito. Bakit ka nga ba napatawag? Well, can I invite you for lunch? Ha? Hindi niya inaasahan yun. Kung busy ka naman at may appointment, kahit dinner.
May lunch out meeting ako ngayon pero mamayang gabi hindi pwedeng sa labas ako kumain dahil hindi ko makain si Lance kung hindi ako kasalo. Then, invite me to dinner with your house. How about that, ha? Miss ko na kasi si Lance. Wika pa ng binata. Napapikit naman si Ivana. Sige. Okay, I'll pick you up at what hour dyan sa office? Dala ko ang kotse ko. Pwedeng sa bahay ka na lang tumuloy ng 7:00? Sure, bye. Bye. Nawala na ang tinig mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang si Ivana nang ibaba na rin ang telepono. No, ayokong umasa. Mahirap masaktan. Wika ng bahagi ng isip niya. Aligagana naman si Ivana sa pagpe-prepare ng dinner nila. Kahit marami pang trabaho sa opisina, sinikap niyang makauwi ng 5 o'clock sa bahay. Gusto niyang personal na ihanda ang dinner nila. 2 putaheng alam niyang paborito ni Martin ang kanyang niluto. Eksaktong 7:00 tumunog ang doorbell. Ako na ang magbubukas ng pinto, Sally. Tawagin mo na lang sila sa kanyang kwarto. Yes, ma'am. Bahagyang inayos ni Ivana ang kulay pink na bestidang suot. Pagkuway isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago humakbang patungo sa main door. Hi, good evening. Simpatikong ngiti ang nakaguhit sa mga labi ni Martin nang pagbuksan niya. Flowers for you and matchbox for Lance. Ha? Otomatikong tinanggap ng mga kamay niya ang pumpon ng white roses. Naku, thank you. Ikaw nang magbigay ng matchbox ni Lance. Pasok ka. Bahagya niyang niluwagan ng bukas ng pinto. Thank you. Humakbang ito papasok. Pinigil ni Ivana ang mapapikit ng malanghapang men's cologne na gamit nito. Where's Lance? Bababa na. Tinawag ni Sally. Tito Martin! Buhat sa hagdanan na isigaw ni Lance. Lance! Bumukas ang braso ni Martin nang patakbong lumapit dito ang bata. Nasisiyahan bagamat napapailing na minasdan na lamang ni Ivana nang magyakap ang dalawa. God, totoo ba to? Paano ko ipapaliwanag kay Martin ang totoo? Sa loob ng 1 linggo, 3 beses nag-dinner sa bahay ni na Ivana si Martin. At sa mga pagkakataong iyon, ay hindi kayang bayaran ng pera ang kaligayahang nadarama ni Ivana at marahil ay ang katuwaan ni Lance. Anong pakay mo sa pagkikipaglapit sa aming mag-ina, Martin? Dapat ba akong umasa na may kahulugan ng mga ginagawa mong to? Tunog ng telepono ang pumukaw kay Ivana. Hello? Hi? Martin? Nagising ba kita? Hindi naman. Nagbabasa pa ako ng libro. Bakit? Bumuntong hininga ito. Wala lang. I just want to hear your voice. Ha? Bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Siya nga pala, bala kong mag-weekend sa rest house namin sa Batangas. Sama kayong mag-ina? Ha? Napaunat ng upo si Ivana. Isasama mo kami? Kung payag ka, pwede tayong pumunta ron ng Friday night hanggang Sunday afternoon kung ang trabaho mo sa opisinang inaalala mo. Tila hindi mahagilap ni Ivana ang sariling puso dahil sa tuwang nagpapasirko roon. Sigurado ka bang gusto mo kaming isamang mag-ina? Ivana, ano ka ba naman? Gusto ko rin naman kasing makasama si Lance. Nag-aalala ako na baka magtampo siya sa akin kapag hindi kami nakapag-lunch ng sabay sa Sunday. Nakakahiya naman sa'yo, naobliga kang puntahan siya kahit... No, it's alright. What are friends for kung hindi ko mapapasaya ang anak mo, hindi ba? Isa pa, totoong nag-e-enjoy ako kasama siya, kayong mag-ina. Seryoso na saad ng binata. Sige, sasama kami. Okay, o paano, get ready na lang ha? Tatawag ako sa bahay niyo para sabihin kay Lance, okay lang ba sa'yo? Oo naman, tiyak na matutuwa yun. Noon pa nga niya ako kinukulit na mag-outing kami. Good, okay, bye for now. Bye. Akmang ilalapag na niya ang phone. Ivana? Oh, bakit? Namimiss mo ba ang tatay ni Lance? Martin? I'm sorry, naging masyado yatang personal ang tanong ko. Anyway, ngayon lang naman ako naglakas ng loob na magtanong tungkol sa kanya, hindi ba? It's alright. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Don't you think it's about time na magkaroon ng bagong daddy ang anak mo? Maya-maya ay pukaw ni Martin sa katahimikang iyon. Lihim na napailing si Ivana. Ewan ko pero mahirap makipagsapalaran. Baka hindi nila mahalin ng totoo ang anak ko. Napabuntong hininga si Martin. That's right, pero syempre makakatagpo ka rin ng lalaking magmamahal ng tapat sa'yo. Namamahalin din ng anak mo. Sana nga. Martin, wag mo naman akong paasahin. Naisa nang sabihin ni Ivana.
Anyway, bye for now. Take care. Sure, thank you, bye. Nang mailapag na ang telepono sa lalagyan nito, napatitig na lang sa kawalan si Ivana. Pero sana ikaw na yun, Martin, ang lalaking nakalaan para sa akin. Maganda ang rest house na pinagdalhan ni Martin sa mag-inang Ivana at Lance. Kasama sila Sally para may titingin sa ibang kailangan ng bata. Tito Martin, ang ganda naman dito sa rest house mo! Bulalas ni Lance habang pinapanood ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Humakbang naman ang binata palapit sa bata na nakapanungaw sa Teresa. Kaya nga kapag umuwi ako rito sa Pilipinas, mas madalas akong dito naglalagi noong wala pa akong business. At kaya dinala ko kayo ritong mag-ina para naman kahit paano ay mag-enjoy kayo sa kalalangoy sa dagat. At syempre para ma-relax naman kahit papaano ang mami mo. Sumulyap ito kay Ivana na nakatayo sa tabi ng pinto. Bahagyang ngumiti si Ivana sa binata. Salamat. Nagkibit balikat lang ito. Alam ko kasi na masyado rin namang busy ang buhay mo sa Maynila. Dito makakalimutan mo kahit sandali ang mga trabaho sa opisina. Naging matiim ang titig nito sa kanya. Baka mapag-isipan mo ng maayos yung sinabi ko sa iyo nung isang gabi. Alin? Yung tungkol sa pagkakaroon ng bagong tatay ni Lance. Mas naging matiim ang titig nito sa kanya. And this time ay may kakaibang kislap na nakasungaw sa mga mata nito. Tito Martin, langoy na po tayo sa dagat. Hindi tinantana ni Lance ang kamay ng binata. Ha? Napilitan tuloy itong pansinin ng bata. Sige, magpalit ka na ng pampaligo. Ivana, wanna join us? Mamaya na lang. Tutulungan ko ang katiwala mong si Aling Miling na magprepara ng ating hapunan. Nakahinga ng maluwag si Ivana at nagmamadali siyang pumasok sa kabahayan. Tulog na si Lance, ngunit dilat pa rin ang mga mata ni Ivana. Titig na titig pa rin siya sa pinipit na kawayan na pinakadingding ng kwarto nilang mag-ina. Martin, hanggang kailan ka bang mananatili sa piling naming mag-ina? Totoo bang nababasa kong kahulugan ng mga kilos mo? Marahang bumangon si Ivana saka kinumutan ng anak. Pagkuway humakbang siya patungo sa pinto ng Teresang kanugnog ng kanilang silid. Buhat doon tinanaw niya ang malawak na kadilimang nakakulambo sa karagatan. Nang umihip ang hanging panggabi, tila siya gininaw kaya napayakap siya sa sarili. Hindi ka ba makatulog? Ha? Otomatikong napalingon si Ivana sa may-ari ng tinig na pumukaw sa kanya. Martin, ikaw pala. Tila lalo siyang gininaw nang mabanaag pamilyar na bulto ng katawan nito na bahagya lang natatanglawan ng liwanag na galing sa nakaawang na pinto. Sorry, nagulat kita. Magkarugto ang teres natin dahil magkatabi ang kwarto. It's okay, hindi ko lang inakala na may gising pa pala sa mga sandaling to. Bahagya siyang humakbang paatras dahil patuloy sa marahang paghakbang palapit ang binata. Hindi rin kasi ako makatulog. Huminto ito ilang dangkal mula sa kinatatayuan niya. Ikaw, bakit hindi ka pa makatulog? Namamahay lang ako. Isa pa, naiisip ko ang mga trabaho ko sa opisina. Ivana, kaya kita dinala rito para mag-relax. Saka para mabigyan mo ng mahaba-habang panahon ng anak mo. Saka tumaas ang isang kamay nito at walang babalang humaplos sa kanyang pisngi. Martin, bahagya niyang naiiwas ang ulo. You're cold. Gayon pa man ay hindi ito tumigil sa paghaplos sa kanyang pisngi. Malamig kasi ang hangin. Kinakabahan na saad ng dalaga. O nanlalamig ka dahil narito ako sa tabi mo? Anong... I remember the girl. The boyish girl na lagi akong kinakaribal noon sa mga babae. Malamig at halos pabulong lang ang tinig ni Martin. Pero hindi ko na maalala ang kanyang anyo. Ang nakatatak lang sa isip ko, yung minsang nakalimot ako at nahalikan ko siya sa mga labi. Oh God! Hinding-hindi inaasahan ni Ivana na ipapaalala sa kanya ni Martin ang mga pangyayaring yun. God knows how much I tried to control myself. Her lips was so sweet, so soft like a petal of a rose. Pagkawika niyon ay bahagyang itinaas ng daliri nito ang kanyang baba upang magtama ang kanilang mga mata. Martin, buhat sa mapusyaw na liwanag ay pilit na inaaninag ni Ivana ang kislap ng mga mata nito. At hindi ko alam kung anong klaseng pagsisisi ang naramdaman ko noon dahil pinabayaan ko ang pagkakataong yun. Pinigil ko ang sarili ko, pinagdamutan ko dahil ayokong maging mapagsamantala. Saka nito dahang-dahang inilapit ang mga labi sa mga labi niya. Aware si Ivana na ang kahulugan ng kilos na yon ni Martin ay hahalikan siya sa mga labi. Ngunit sa halip na pigilin nito,
Kusang pumikit ang kanyang mga mata at bahagyang umawang ang kanyang mga labi. At ilang sandali pa ay naglapat na ang mga labi nila. At ng mga oras na yon ay wala silang pakialam sa paligid nila dahil ang nais lamang nila ay madama ang bawat isa at mapuna ng pagkamis nila sa isa't isa. Iyon na nga kaya ang simula ng magandang samahan ni na Ivana at Martin at dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.